Alright, again, balik po tayo ulit sa session natin. Natapos na po yung gear number 3, punta na po tayo ng gear number 4. So, ulitin ko po ulit. Balik ulit tayo sa may bandang layer. Hanapin po natin yung natapos natin ng gear number 3. Hanapin po natin yung isang guide na wherein kailangan po natin ilipat, and then yung isa ay kailangan natin eliminate. So, ito kailangan natin eliminate, no? So, delete ko lang po yung guide na yan. The next, highlights nyo po yung main layer, which is yung gear 3, and then make a new layer ulit. Double click mo dito para ma-rename po natin. This is gear number 4. Ayan. The next, drop down po natin yung gear number 3 na layer. Yung guide po natin, highlights po natin, i-drag natin papuntang gear number 4. Sinapunta na po ito sa gear number 4 yung guide po natin. Ayan. Alright, so pwede na po natin i-lock po yung gear number 3, which is natapos na po natin. Highlights po natin gear number 4, and then gawa ulit tayo ng guide natin vertically. Ayan. So again, make sure na nakalock na po yung guides. Okay, kung gusto mo pang igalaw yan, hindi ka satisfied sa guide mo, punta ka ng view, guides, and then unlock guides. Pwede nyo pong igalaw po ulit yung guides. Yan. Once na okay na, balik mo uli yung view, and then balik ka ng guides, o ito yung shortcut key, Control Alt, tapos yung ano. Dito po, guides and lock guides. Alright. So, once na okay na po tayo uli sa guides natin, anong unang gagawin uli? As usual, kailangan bilangin pa po natin yung ngipin po ng gear. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, 16 na ngipin po uli. So, first, gawa po tayo ng eclipse. Shortcut key is L. Itapat po natin yung cursor sa center. Then, hold Shift Alt. Yan. And again, lalagyan natin ng siyang fill kasi nga naka-disable po yung fill color and then yung stroke color. Gawin ko siyang violet. And then again, sa my gear number 4, main layer, drop down ko po siya para lumabas po yung sub layer. And then, hide ko muna po yung eclipse na ginawa ko. Alright. So, yun po yung gagawin natin. Inuna muna natin yung main na circle. Big. Okay? So, kita nyo po. Next, isunod po natin yung rectangle. Shortcut key is M. Gawa po tayo ng rectangle natin dyan. Ayan, pwede po natin i-out. Yan, out. Ayan. And then dito, general selection tool. Shortcut key is B. And then, apply lang po natin dito, pababa. Ayan. Ayan. Tapat natin, hold out, scale natin, para magsabay po yung scaling po natin sa kabilaan. Ayan. Okay. So, mapapansin nyo po, parang medyo nakabuka ka ng konti yung may pinakababa. So, dito po sa direct selection tool, select po natin yung corner, point, doon, sa may pinakailalim. Dalawa po yan. So, naka-hold ang shift. Gamit ang direct selection tool, click nyo po yung isang corner. Again, para makita po natin, palitan po natin ng fill color to para mas ma-visualize nyo po. Ayan. Click ko po, gamit ang direct selection tool, select ko po itong nasa bottom. Then, hold shift, click. Ayan. Then, para ma-scale natin siya, S. Shortcut is S. Then, hilahin po natin ito. Ayan. Then, anong susunod? Ganun uli yung process natin. Iikutin natin. Punta tayo ng general selection tool. Select mo muna natin siya. The rotate tool, hold out. Click natin sa gitna. Ayan. Then, 360. Again, nakalimutan ko na yung bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, hold out ulit. Then, 360 divide 16. Copy. Control D. Ayan. Once na okay na, ang next, ganun uli yung process. Select all, and then u-unite natin gamit si Pathfinder. Sa Pathfinder, ang shape modes natin yung una po, yung unite. Once na na-unite na natin, hide muna natin siya uli. Next, na-regulate natin ito, yung parang salbabida dito sa may gitna. So, ang diskarte ko po dito ay gagawa po ka ng eclipse, shortcut keys L, gawa po ako ng eclipse.
Ayan. Isi-center ko po siya. Ayan. And then, imbis na fill color po yung naka-activate dyan, yung stroke color po yung gagamitin ko. So, paano ko yun isa-swap? Shift X ko lang po. Magsuswap na po yan. And then, i-scale up po. Dadagdagan ko mo ng weight. Stroke po yung ano. So, yan. So, na-fill na siya ngayon. So, next na strategy ko dyan. Itong stroke ngayon, kasi stroke siya, gagawin ko siyang shape o compound path. O compound shape. Expand. Pag sinabi natin compound shape, isa siyang shape na kung saan binubuo siya ng multiple shapes. Okay? So, object, expand. Okay. Yeah, but siya multiple shape, di ba? Compound shape siya kasi may another circle ka dito, may outer circle ka, may inner circle ka. So, ang tawag dito na compound shape. Okay? So, next, hide po natin yung compound shape na yan. Next, na-regulate natin ito, yung linya na ito. Yan. Pansin nyo, yung black na linya. Pansin nyo po, yung black na linya yung gagawin natin. So, line segment, hold shift, drag, hold shift, and then, dagdagan natin ng stroke size. Mabuhin ko po yung size niya. And then, palitan ko ng kulay. And then, para magawing shape siya, expand, okay. Then, i-rotate natin siya. Bilangin muna natin ito. Yung line niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rotate, hold alt, click mo sa gitna. And then, 360, divide 8. Copy. Control D. Yan. And then, i-reveal po natin yung salbabida. Ito po. Yan. Ang purpose natin dyan, ito yung ima-minus natin ngayon doon sa salbabida. So, select all mo sila and then ima-minus front po natin. O, yan. So, na-minus front na. Next na gagawin natin ay, papalitan ko po ng kulay yan. I-reveal ko po yung ginawa natin kanina niya gear. Yan. Ito po yung pangbubutas natin ngayon. Select all and then minus front. Again, unhide ko ulit siya sa may sublayer. Then next, susunod natin to. Madali na lang to. Gawa tayo ng eclipse na maliit. Yan, and then palitan ko ng color. Reveal ko ulit yun. Yan, paulit-ulit lang po guys yung process niya. Yan, and then ito yung pathfinder, yun yung minus front. Okay, so tapos na po tayo sa gear number 4. Thank you guys. Pag hindi nyo naintindihan, i-pause nyo lang, tapos ulitin nyo lang ulit.